Ito, kahit aminin ko na, sige, therefore, totoo rin yung $2 million. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. I am really mad with their malicious imputation na sabihin nilang tumanggap ako. Never will I do that in my life. Kaya nga, hahabulin ko sila eh. DPWH contractors kumita, DPWH officials kumita, senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati, congressman. Hindi ko ikinaila na since 2017 nakikipag-ugnayan ako sa ICC, pagkalap ng ebidensya, testigo, at lahat ng kailangan gawin para palakasin yung kaso laban kay Duterte. So pinagpapatay lang nila yung mga kompetensya nila, tapos sila na nag-import ng mga droga dito sa ating bansa. Hanggang sa matapos ito, hindi ko titigilan to hanggang sa masentensyahan si Duterte. Sige, go ahead. Yeah. Alam ko kasi na pinailan din ako. Dito lang ako sa likod. Walang mic, boss. Walang mic. Okay lang ba? Pasok ko sa gitna. Ako kasi, pinailan din ni, Sorry guys, sorry. Go ahead sir, go ahead. nag-file din si Senator Trillanes at saka kahapon ata si General Anyo ng kaso na kasama si Attorney Baligod, kasama si ako, Mike Defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binag at saka si Lauren Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama nating sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Cotesa. Talagang ginipit, inipit, itinago. Nandito ko para ipakita yung tulong sa kanila noong paman, nung sila ay lumabas sa Club Filipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to, hindi nagsisinungaling. Kung gusto nilang malaman yung katotohanan, tanongin nila. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. At muli, inulit ko, karangalan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo sa darating na panahon. Maraming salamat. Hi, excuse me. May we get a reaction from the group? Ikaw po, Congressman Defensor, kung kaya niyo po. Kasi meron pong nalabas na isang letter na dininay ng isang active personnel na umano'y signatory doon sa mga members of AFP and PNP doon po sa Baligod 18. Dininay po niya, napanotarize na po niya sa kanyang counsel na sinabing he denied his involvement, his signature doon po sa mismong support niya within the group. Any comment po that, sir? Any comments on that? Ako, wala akong nagiging problema dyan. You know, ito yung retired officers that gave their support. Yes. Oh, wala namang But the personnel involved was an active police personnel. an active police. Okay, akong alam doon, walang alam itong mga sundalong tungkol doon. Kung may effort among the retired soldiers to get the support, nasa kanila yon. So yung pag-reject niya doon o pag sinasabi niya hindi totoo, wala namang kaming doon, wala namang kaming debate. At naintindihan naman namin sa mga aktibo na natural lamang na wag muna magpakita ng pakikisa dahil lumalabas o pinapalabas nila na politika. Is it? Well, kung meron silang interpretasyon ng politika, bahala sila. Pero ang importante rito, ano ba yung katotohanan doon sa sinabi? Si Saldico nagsalita. Sabi nila si Saldico magnanakaw. May kaso sila. Mga kasamahan ni Saldico to eh. Kung yung sindikatong sinasabi nila na ito yung hepe ng sindikato, ito na yung mga galamay, nagsasabi dito namin dineliver yung pera, dito napunta yung pera, bakit naman nila sasabihin na hindi na naman totoo? Yun ang hindi ko rin maintindihan. Napakaganda ng mga binabanggit ng mga taong to, including Sergeant Cotesa, when he first spoke about it. Walang sinasabi yung mga taong to kung saan lang galing ang pera. Hindi nila alam kung flood control scandal, hindi nila alam. Pero nakita nila may korupsyon. At tinuturo yung boss nila na sinasabi, mastermind ng korupsyon.
Ngayon nagsasalita naman sila na dito kami nagbigay ng pera, yung pasok ng pera, hindi pa nga nila alam dahil kay Mark Texayo at kay Paul Estrada. Eh bakit naman sila yung gigipitin? Ba't kami yung iipitin? Kaya ako, actually, wala naman akong alam dun sa affidavit eh. Alam niyo yan na hindi ko sila kasama nung ginawa nila yung pangungusap nila. Pero, sinasabi ko yung sinasabi nila. At tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, eto yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. DPWH officials kumita. Senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, ito nag-deliver lang, ito kakasuhan. Parang hindi naman natin tama. Thank you. Sir, Ba't ako na naman? Hindi na ako sila lahat. we need input. If you remember, isinama nila ako doon sa affidavit, unsigned affidavit, and that is really malicious and fabrication and bereft of truth. So I have to protect my name. I have to defend my honor because I will not sell my name to anyone or to any amount. So that is really a malicious imputation. So nag-file ako ngayon. This is just the first, no? May mga succeeding cases pa ako na ipapile. No? Ang ipinal ko ngayon ay Article 154, which is unlawful means of publication or unlawful utterances. Yung tinatawag nating fake news, fake publication. This is in line also with the RA 10175. This is the Cybercrime Prevention Act of 2012. That is, if you are uttering any publication, lithography, or using the means of information and communication technology for any false information, that would actually endanger public order or cause damage, or that will cause or damage the credit or interest of the state. So yun yung pinal ko na kaso. Ando naman yung mga elements of crime, no? Una-una, yung mga offenders ay gumawa ng publication that we will say news. Pagkatapos, gumamit siya ng print, lithography, or any other means of publication. The news is fake, and then likewise, they use information and communication technology, and at the same time, it endanger public order and also cause damage to the interest or credit of the state. Ano pa po yung pinag-aaralan ninyo? Nagpiprepare pa rin ako ng cyber libel at saka perjury. Makikita ninyo doon, may isang linya lang doon na sinabi nila doon na nakita namin si General Eduardo Año tumanggap ng paper bag pagkatapos ng meeting kay Speaker Romualdez, Saldico at Leila de Lima. Unang-una, sa buong buhay ko, hindi ako naka-attend ng kahit anumang meeting with Speaker Romualdez, with Saldico, and with Leila de Lima. Kahit si Congresswoman Leila de Lima, sinabi na niyan, never in our lives na nagkaroon kami ng meeting na ganyan. Much more, tatanggap ako ng paper bag. No? Naman yun. Nung ako ay DILG Secretary, ang aking policy noon, no take, no give. Maraming napahiya doon na pinasoli ko yung mga gift kasi that's not my style. Nagsilbi ako sa Armed Forces of the Philippines hanggang Chief of Staff. Nagsilbi ako sa iba't ibang administration. Isa lang yung aking puhunan doon, professionalism and love of country. I do not play politics. Politics is not my blood. And I will never run in any elective position. Trabaho lang ako para sa ating bansa,
makatulong sa ating mga kababayan. That's all. I was really surprised, and of course, you can say I am really mad with their malicious imputation na sabihin nilang tumanggap ako. Never will I do that in my life. Kaya nga, hahabulin ko sila. No? Ito pa lang yung unang kaso. No? Meron pa mga ibang kaso susunod. Sir, sabihin niyo na po yung intention nila, ba't nila ginagawa yun? Well, they are the only ones who can answer that. Ano man yung motibo or purpose nila. Pero isa lang yung talagang truth dito, nag-manipulate at nagsinungaling sila to implicate me. For what purpose? Really, I don't know. Maybe, unti-unti magsasalita itong mga sinasabing ex-Marines. Una-una pala, hindi naman pala sila lahat ex-Marines, no? Mali na kaagad yung kanilang joint affidavit. At saka, alam mo, nag-chief of staff ako. Yung iba dyan, naging under ko nung nag-chief of staff ako, na commanding general ng Philippine Army. Wala akong itinuro sa kanila na magsinungaling, mag-imbento ng anumang istorya. Magkakasama kaming lumalaban sa mga kalaban ng Estado. So nagulat ako. No? Kung sino man yung nagmamanipulate sa kanila, lalabas din yan. Makita ninyo, wala akong pakialam doon sa mga issues na nilalabas nila. But they malign my name. No? They invented false stories. Kaya ahabulin ko sila. For the record, sino po ang mga respondents? Yung 18, lahat po sila? Yeah, yung 18. Si Attorney Baligod at saka si Mike Defensor. Kasi inamin ni Mike Defensor na tinulungan niya, siya nag-provide ng mga sasakyan para magkaroon ng unlawful utterances or unlawful publication. Okay. What's your message sa public na napapaniwala sa mga communications? Well, sa public, no, I ask for your discernment. Huwag muna kayo basta-basta maniwala sa mga fake news o anumang impormasyon na hindi pa nabe-verify. No? Katulad nun, pag makita ninyo yung ginawang affidavit, isang linya. Ni walang anumang katiting na ebidensya. Pwede ka ba magsasabi na nakita namin? Sino? 14 kayo? Nakita nyo? Hindi sinabi kung sinong nakakita. No? 14 kayo nakakita. Paano nyo nakita? Ano yung ebidensya ninyo? Ganun na lang? Walang meeting na naganap na ganun. Paano mangyayari yun? No? Lalo na sasabihin na nagkaroon ng bigay ng paper bag. Hindi ko alam kung ano yung tsura ng paper bag na yan. Show pa ba laman yan o whatever. But anyway, ito lang yung message ko doon sa mga ex-Marines. No? Sayang naman, nagservisyo kayo. Sabihin nyo kung anong totoo. Huwag kayong magpamanipulate. Kung ano yung totoo, yun ang sabihin niyo. Because hindi kayo makakaligtas dito. Kung kasinungalingan ang sinabi ninyo, kakarmahin kayo dito. So yun lang. Thank you. Alright, now, dun sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahin dun sa trial, dun sa kaso sa Dahig. Ito na nga, nasa katuparan dahil kahapon ay sinabi niya na gagamitin niya yung mga aligasyon itong mga ginawa nila Levy Baligod. So hindi natin papayagan yan, kaya ito, nagkaso tayo niya. Tingin ninyo, sir, sino kaya ang nasa likod nito? May ibang malapit na. Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte Camp. So marami pang ongoing yung investigasyon ngayon, at marami tayong nalalaman. At kinalaunan, eto ang sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit nitong paglabas nila sa press. Sir, anong initial? Sa inyo na sasabi ng ano? Lalabas na lang yan, lalabas na lang. Antayin nyo yan. Ganun talaga, doon talaga uuwi yan. Sir, paano niyo nasabi na Duterte Camp? Mayroon po ba kayong initial evidence Yes. to prove? Meron Ano tayo. po yun? Unang-una,
they stand to benefit most dito sa pangyayaring ito. Tapos marami nang nakalap na ebidensya, no, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Basta kinalaunan po, antayin nyo lang, lalabas kung ano talaga ang kung sino ang nasa likod nito, magkano ang buong proyekto na yan, ano ang kapalit dito sa mga ginawa nila, at yun, kung sino ang nag-finance. Sir, Ombudsman sa Budi already admitted na nagkausap daw sila ng ICC. Pero sir, please sir, nagkausap na ba kayo? Ito po, si Ombudsman Rimulya, pwede niyang sabihin kung ano man yung nakikita niya. Ako po, hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung mga detalye ng mga meeting, kung sino nakausap, kung saan, kailan, dahil ito ay maglalagay sa peligro ng mga involved na tao. ICC investigators man o yung mga testigo na nakausap. So hindi ko pwedeng sabihin yan. At hindi ko ikinaila na since 2017 nakikipag-ugnayan ako sa ICC, pagkalap ng ebidensya, testigo, at lahat ng kailangan gawin para palakasin yung kaso laban kay Duterte. Yun po yun. Nililihis nila yung issue rito eh. Si Duterte kaya siya nasa dahig dahil inabuso niya yung kanyang kapangyarihan. Inalal siya bilang presidente ng Pilipinas para pangalagaan ang bawat Pilipino. Pero anong ginawa niya? Pinagpapatay niya yung mga kababayan natin. At ito, pinagmamalaki nila yan ha. Walang pwedeng tumanggi na hindi nangyari yan. At bukod pa riyan, natuklasan natin na yung palang ginagawa niyang pagpatay, pangtakip lang doon sa talagang pakay nila, which is to monopolize yung illegal drug trade kasi meron siyang sariling drug lord na kapartner, si Michael Yang. So pinagpapatay lang nila yung mga kompetensya nila, tapos sila na nag-import ng mga droga dito sa ating bansa. Ganun lang yon. So yung mga Pilipinong pinatay, ginamit lang panakot sa mga iba't ibang institusyon na ating demokrasya para hindi sila mapagsuspetsahan. Okay. Sir, baka pwedeng reaction naman sa sinabi po ni Atty. Balibon na kanina sundalo pati daw po. Kahit na ano pang tawagin niya sa akin, sanay na tayo dyan. Ganito na lang, harapin na lang niya ito. Tingnan natin kung magaling talaga siya na abogado. Sir, sa 18 may kasamahan kayo doon? Merong isa, I was informed, na dati namin kasamahan, pero nung panahon pa lang ni GMA, umano na yun. Bumaliktad na yun. Sumapi nung sa kina GMA noon pa. So, ganong ang kalidad ng mga tao na yan. Sir, would you know kung nagko-contemplate ang ICC na mag-initiate ng Article 70 violation? Yes. I know na unang-una, alam ko na violation yung ginawa nitong nila Levy Baligot at yung mga 18 ex-soldiers. Violation niya ng Article 17 ng Rome Statute. Obstruction of justice ang pwedeng ikaso sa kanila, at nagsalita na yung deputy prosecutor, yung acting prosecutor ngayon, na deliberate intimidation yung ginawa nila Levy Baligot. Tapos yung pag-out nila nung mga identities at names ng mga ICC investigators at ng mga witnesses. Dahil doon nilagay nila sa peligro yung mga taong ito. Ito, liliwanagin ko lang. Yung sinasabi ng mga ex-soldiers na nagbantay daw sila doon sa ICC nung nandirito. Kahit aminin ko na yung ilan sa kanila ay totoo nga nagbantay, wala pong kasalanan doon. Hindi po krimen yun. Hindi bawal yun. Kasi ang ginawa nila, kung totoo nga yung iba sa kanila ay nagbantay dito sa mga ICC nung nandirito, kaya nila pinupuno ng detalye. Kaya marami nakukumbinse na, uy, totoo yung sinasabi nito sa ganitong larangan, therefore, totoo rin yung $2 million. Hindi po. Ito, kahit aminin ko na, sige, totoong nagsundo sila, naghatid sila,
nagsundo sila mga testigo sa mga meeting. Pero hindi ibig sabihin nun na totoo yung $2 million na inaakusa nila sa akin. So, napakasimple lang yan. Kung kaya kong suhulan yung ICC, palagay nyo hindi susuhulan ni Duterte yung ICC. Di ba? Yung sinasabi nilang $2 million, gawa ng talent fee lang ni ni Kaufman. Barya sa kanila yan. So, it doesn't make sense, pero kailangan nilang gibain yung reputasyon ng ICC. So, yun lang po yan. Sir, sa complaint, yung may mga kasama na broadcaster, blogger, ano po nag-isip yun? Kasama sila doon sa nag-circulate nitong kasinungalingan na to. So, alam mong ito talagang it's a conspiracy. Hindi ito random na pangyayari. Pinagplanuhan nila to. Kasi isipin nyo, last year pa natin pinag-uusapan yung mga mali-maleta na yan. Si Gutesa lumabas na, bakit hindi sila sumabay doon? Di ba? Kung talaga meron silang sasabihin na totoo, dapat sumabay kayo doon. Kung talaga matatapang kayo, ba't di nyo ginawa yun? Ganun lang kasimple yun. Last year, ni Ugong, ni Chismis, walang lumalabas tungkol sa mga mali-maleta tungkol sa ICC. Tapos ngayon, timely, nilabas nila to sa kasagsagan ng confirmation of charges hearing. Biglang meron ng ganyan. So, very malicious. Kaya yun ngayon ang basis natin for this case. Pero for clarification lang, sir, yung sinasabi niyo pong pagkakatid sundo, ito po ba for the sake of argument lang or ito po talagang inaamin na nangyari talaga? I wouldn't know. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang totoo ngang nagbantay. Pero hindi ko, I never denied anything. Sinabi ko, inaamin ko, nakikipag-ugnayan ako sa kanila. Pero kailangan ko ba sabihin kung sino yung nag-drive dito, sino yung nagbantay? I don't need to say that. Diba? They don't need to say that. Kasi nung kinuha nila yung trabaho na yan, na magbantay dito sa mga ICC, tinanggap nila na poproteksyonan nila ang safety nito mga ito. Bakit nila ngayon nilalagay sa peligro? Tumanggap naman sila ng sweldo ng mga panahon na yun para gawin yun. Diba? Yung coordination, yung official, how would you qualify that, sir? Official ba yan? Dahil party kayo sa nag-file? Basta nakikipag-ugnayan po ako by virtue of the fact na since 2017 tayo yung unang mga nag-file itong communication. So we have established that relationship. So in time, pagka hindi na-classified yan, malalaman niyo yung buong storya dyan. Pero wala akong ginawang krimen, wala akong ginawang illegal. Ganun lang po yan. Until now, sir, are you still in touch with the ICC? Yes, nakikipag-ugnayan pa rin ako sa kanila. Kasi hanggang sa matapos ito, hindi ko titigilan to hanggang sa masentensyahan si Duterte. Dahil libo-libo yung pinapatay eh. Diba? Alam natin yan. Kung ordinaryong Pilipino, magpapatay ka ng isang tao, kulong ka eh. Ito pa libo-libo, in-announce pa sa national media. Saksing buhay tayo lahat dito. At least yung mga mulat hindi yung nagbubulag-bulagan. So, ganun lang po yung kasimple.